Okay, after 39 days of construction project serye natin, ito na ang naging update ng ating construction project. Almost naitayo na natin, no, yung mga concrete columns natin. Naibaon na rin natin yung ating foundation. Di bali yan siya. Yan yung naging hitsura na niya, no. Makikita ninyo sa ating video. Yan po siya. Almost 30 column o 30 na poste ito, no, yung itinayo natin. More than 2 meters yung height nito kasi medyo mabigat, no, yung ating concrete kapag binubuhos natin sa ating mga forming works. Kaya mapapansin ninyo yung ating forming works masinsin, no, yung pagkakabit ng kanyang mga mga sinturon, itong braces niya at support. Di bali yan yung pagkabit natin sa kanya para hindi siya bumigay. Yan, napaka lalapit, no, yung ating mga sinturon na kahoy. Di bali, yan po ang itsura niya para hindi siya bumigay dahil mabigat itong ating concrete, no. Pag nag-concrete pouring tayo, nagbuhos, mabigat siya. Kaya medyo nilapitan natin, no, yung mga braces naman nito dahil ang laki ng ating column 350 by 350 mm siya. Kaya medyo mabigat kapag nagbuhos tayo. At para sigurado na hindi siya magkaroon ng butas o lumobo, nilagyan natin ng maraming mga sinturon, no. Yan siya. Yan yung itsura niya. Itong huli nating binuhusan kanina, ito na yung panghuling 6 na poste. Di bali, meron tayong 30 na poste. 6 itong pinakahuli na nabuhusan natin ngayong araw. Today is March 25, 2026. Miyerkules po siya. Ayan. After 39 days of construction, almost may tayo natin lahat ng mga poste natin, no, concrete na ating mga concrete columns. Itong pinaka plinth beam natin o tie beam dito sa lupa, yan din siya, no, malaki rin yan. Ang dimension naman nito 350 by 400 naman siya. Yan siya. Buo yan. Yan, makikita ninyo lahat yan nakatali, no? Nakatali siya. Okay? At itong mga dowel natin, sinabay na rin natin siya dito sa ating tie beam. Pati itong horizontal dowel, no? Itong mga to, binuhos natin. Yan, makikita ninyo doon. May mga nakaturo, no, na horizontal at vertical dowels natin. Okay? Ang layo naman nito, kung nagkabit kayo ng mga dowels, minimum nito is 60 to 90. Yan yung layo nito, no, o 600 hanggang 900 mm ang pagitan ng dalawang dowels. Ganon din horizontal at saka vertical. Yan yung standard na ginagawa sa construction natin. Okay? At ipapakita rin natin yung detalye ng ating mga column rebars, no. Mamaya titignan natin sa plano yung mga spacing, naging spacing ng ating mga stirrups at mga sizes ng ating bakal para sa ating column rebars. At ito naman yung detalye ng ating mga column rebars. Sa ating mga rebars, meron tayong 6 na 16 mm na vertical main bars, no. Pero ginawa natin itong 8 yung ating vertical main bars, 6 na 16 mm plus nagdagdag tayo ng 2 extra na 12 mm rebars para mas matibay siya. At yung naging spacing naman nito, eto siya, no. Gumamit tayo ng 10 mm diameter na deform bars at ang spacing nito 50 mm, no, yung nasa baba. Pagkatapos noon 100 mm yung spacing nito on center o yung distance naman nito, no. At saka kasunod is 150 mm at yung kasunod na nito is 200 mm on center. Bali, mapapansin ninyo ito siya, no, yung sinasabi ko na distance nito, itong ating stirrups. Yan siya, gumamit tayo lateral ties. Yung stirrup natin, yan siya, 50 mm yung distansya nito. Tapos 100 mm yung distance. Tsaka ang kasunod 10 150 mm. Tapos and the rest is 200 mm na, no, on center.
Tapos binabalik natin siya pag pumunta na tayo sa ating beam. Yung kung ano yung distansya nito, babalik siya pagkarating na ng beam naman nito. Okay? At yung ating ano naman, itong parilya natin o puting, meron itong height na 300 mm no, o 30 cm. At ang haba naman ng ginawa natin, yung dimension nito is 1 meter by 1 meter siya. Kanina pinakita ko yung mga poste natin, malalaki siya kasi 350 by 350 no, yung poste natin, yung concrete nito. At ang concrete cover natin na ginamit is 50-50 no, 50 o side, isang side, left and right no, 50 siya yung concrete cover natin magmula dito sa ating rebars. Kaya ang ginamit nating rebars doon, yung dimension naman nun is ano siya no, 250 by 250. Pati yung concrete cover na nito naging 350 by 350 yung dimension na natin. At ang puting naman natin, gumamit tayo ng 6 na 16 mm no. Ang on center nito is 150 mm no. Yan siya, both ways siya. Pag ganon, di bali 6 siya, 6 din dito, puro 16 mm siya. Okay? At ginawa nating 1 meter no. Yung drawing nakalagay 850 lang siya. Ginawa natin, yung dimension niya is 1 meter by 1 meter na siya. Yung ating ano naman, itong tie beam natin details, ay pakita ko na siya sa isa nating video noon, pero titingnan natin ulit siya para sa detalye no. Yung tie beam rebars natin, gumamit tayo ng dalawang 12 mm sa bottom at dalawa sa top bars no. Pero dinagdagan natin siya dito ng extra bar. Dito diretso pa rin, kaya naging 6 siya. Tatlong ginawa natin. Yan siya. Ang dimension nito is sa plano 200 by 300 no. Pero sa actual ginawa natin siyang 350 by 400 naman ito. At ang stirrups nito, yan siya no, yung spacing nito halos ganoon din. 5 na ang dimension o distance nito is 50 mm, 100 mm, at saka yung kasunod is 200 mm on center. Pero hindi na tayo gumamit ng 200 mm on center, 150 na lang no, para mas matibay siya. At nagkaroon siya ng iba pang extra bar no, itong putol na ito. Minsan tinatawag nilang bangka-bangka no. Yan siya. Yung mayroon siyang hook no, naka 45 siya dito sa kanyang dugtungan. L over 5 siya dito sa gitna no, yung length. Yung pinaka ano naman nito, yung nasa baba no, itong bangka niya sa baba. Yung bangka niya sa taas, L over 4 naman ang ginamit ditong formulas. Okay? At yung puting naman natin, nung binaon natin siya, meron siyang lalim na 1.3 meters o 1,300 mm. Dahil ang kapal ng ating puting is 300 mm at ang haba naman ng ating pinakapaa na nakabaon, ito ay 1 meter. Kaya 1.3 meter siya. Tapos magkakaroon pa tayo ng backpeeling, mga 500 mm no, yung backpeeling natin. Kaya magiging 1.8 meters siya o 1,800 mm ang magiging baon naman lahat nito. Okay? Yan siya yung naging update natin after 39 days of construction works. Gumamit tayo ng 6 na katao dito sa pagbuo ng ating construction projects. At ang ginamit naman nating concrete mixture ratio para sa ating mga nakabaon na konkreto sa ating puting at ang ating tie beam, 1:4 yung mixture ratio natin na nabanggit na natin nung una nating mga video. 1:4 ibig sabihin isang semento, 2 buhangin at saka 4 na graba yung lahat ng mga nakabaon no, yung puting, yung pinaka leg nito at saka itong ating puting tie beam. At ang concrete column naman natin, gumamit tayo ng 1:3 yung concrete mixture ratio natin para maganda yung magiging resulta naman nito. Ibali yan siya. Lahat ng mga nakatayo na poste natin, gumamit na tayo ng 1:3 na concrete mixture ratio. Ibig sabihin, isang semento, 2 buhangin at saka 3 graba lang ang ginamit natin dito. Kaya nung natapos natin buhusan itong buo no, na mga column natin na almost ang height nito is more than 2 meters, meron tayong 30 column
Ang dimension nito is 350 by 350 mm. Halos makaubos tayo ng 3.5 no sa isang poste natin. Yan siya. Yung poste natin na more than 2 meters ang taas nito no. Almost makaubos tayo ng 3.5. Yan siya no, kada isang poste. Kaya umabot tayo ng mahigit 100 no yung nagamit na semento para sa ating column. Yan siya. Ganun din, halos ganun din yung tie beam lang natin, wala pa yung puting. Nakagamit na tayo ng 110 sacks of cement no. At yung puting natin almost 100 din yata yung nagamit nating naibaong konkreto doon. 100 sacks of wholesome cement. Okay, yan lang muna para sa video ito. Magkita ulit tayo sa susunod. Hanggang sa muli.